Senior Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano aktibong makalalahok ang nakatatanda sa mga gawain sa komunidad at bakit mahalagang sila ay maisasama sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang opinyon sa iba't ibang polisiya hagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips. Mapapanood nawawala. Ang talakayan na ito ay inihahatid sa atin ng COSE, sa isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Ayun, magandang hapon muli mga ka-seniors sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Naririto na naman po tayong muli sa ating lingguhang programang Senior Citizens Time for Information and Public Service. Actually, ngayon ay nasa unang episode tayo ng Season 2 for 2024. At meron po tayong under po tayo ng bagong programa ng cooperation ng COSE at saka ng Miserior. Ayan. At ngayong hapon, ang topic natin ay napakahalaga. Lalo na ngayong panahon ng mga heat wave, ngayong panahon ng tag-init, ngayong panahon ng napakataas na temperaturang ating nararanasan sa amang sulok ng Pilipinas, no? Ating pong pag-uusapan ang hypertension o yung sinasabi nilang tumataas ang high blood. Yan. At ngayong hapon ay meron tayong dalawang makakapanayam na maraming karanasan at kaalaman tungkol sa bagay na ito. At mamaya ay magpapakilala sila, no? Si Dr. Nena Alicanto at saka si Dr. Beth Tragura. Pareho po silang taga Leyte, no? At mamaya ay papakilala nila kung ano ang grupong kanilang kinabibilangan. So magandang hapon sa inyong lahat. Welcome po muli sa ating lingguhang programa. At sana ay makibahagi lahat ng mga matataas ang presyon dyan para bumaba ang inyong presyon. Makisaya kayo sa amin at mag-cool off kayo. Yan. At bibigyan ko ng pagkakataon si Nanay Salve, ang aking katandem, para bumati po sa inyong lahat. Maraming salamat Sir Floro. At ngayong pong hapon ay dalawang mga batikang mga doktora ang ating makakausap, and I think mahalaga ngayon na pakinggan natin mabuti dahil pagkakataon natin matuto mula sa dalawang mga ekspertong educators. Ang isa ay eksperto bilang isang doktora sa medicine, Dr. Medicine, at ang isa naman po ay isang doktora din pero sa pagtuturo, at pareho po sila ay makakapagbigay sa atin ng mga kaalaman at tungkol sa very common topic ng mga sakit ng mga nakatatanda, lalo pag ganitong tag-init. O yung sabi ni Sir Floro na tumataas ang high blood natin, no? Ako din po, this is very timely para sa akin dahil me besides me being hypertensive, ang husband ko din has been hit by stroke some 4 weeks ago. So malaking pagkakataon na mapag-usapan ko ito, hindi lamang tungkol sa atin kundi sa iba pang mga nakatatanda, and I'd like to welcome yung ating mga dating mga taga-subaybay. Sana po ay madagdagan kayo para lalong dumami ang ating reach sa buong bansa. Thank you. Good. So, unahin po natin bigyan ng pagkakataong magpakilala si Dr. Nena Alicanto. Magandang hapon po, Ma'am Salve, Sir Floro, Doc Beth, at sa lahat ng mga senior citizen sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Good afternoon po.
mga senior citizens mula sa Batanes hanggang sa Hulo, Luzon, Visayas at Mindanao, Region 1 down to Region 16. Good afternoon po sa inyong lahat. Ako po ay si Nena Maceda Alicando, taga Barangay Market Site, Dulag, Leyte. Region 8 ito po. Ako ay isang retired district supervisor at Doctor of Education, ADD, Doctor of Education. Sa kasalukuyan, ako po ay ang presidente ng aming senior citizen dito sa aming place sa Barangay Market Site, Dulag, Leyte. At ako po ay isang official sa NESCA bilang isang municipal administrator ng Dulag Leyte chapter. Ako po ay at the same time nanunungkulan pa rin sa LGU bilang isang consultant sa Solid Waste Management Program. Maraming salamat. Ayun. Maraming salamat po, Doktora Nena Alicando. Yan. Siya po ay Doctor of Education, EDD. Yan. Ngayon naman ang ating kausap ay MD. Yan. Si Doktora Beth Tragura. Kung tawagin ko ay si General Beth. Ma'am General, your turn. Okay, salamat Sir Floro. Bago ang lahat, magandang hapon kay Nay Salve at saka kay Ma'am Nena Alicando at saka lahat ng maraming nanonood sa atin dito sa Senior Citizens Tip all over Philippines and even abroad. Ako po ay isang doctor by profession at presently ako po ay the Assistant Regional Director of the NESCA, which napabilong po si Ma'am Marie Choi Choi, our President. And through this organization, kaya ako nakakabit dito sa COSE. Kasi one time na-invite din ako dito nila Ma'am Choi. Salamat COSE, salamat Sir Ma'am Salve, at saka Sir Floro, at saka lahat sa COSE. So ayun, timely na ang topic natin ngayong hapon. Sana subaybayan nyo kami hanggang matapos kasi importante, hypertension. Timely kasi ang month ng May is the month for hypertension. Salamat po, magandang hapon po sa atin lahat. Yan. Okay, Nanay Salve. Kayo po ang maunang magbibigay ng katanungan. Siyempre, ang una kong tanong ay katanungan din ng karamihan sa mga nakatatanda. Yung pong sinasabi kasing hypertension, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Kasi parang kung hahatiin natin, hyper ay medyo parang mataas. Ano po? Ibig sabihin nun ay mataas. And then yung tensionado na, hyper pa. So, how would you define hypertension? Okay, tama ka Nay Salve, hyper, talagang malakas at saka tension na So, ang by definition, medical definition nito is persistent, tumataas ang ating blood pressure sa blood vessels natin at sa tuloy-tuloy. Hindi yung ngayon lang kasi na-stress kayo, matataas siya. But persistent siya continuously na tumataas. So, ang equivalent ngayon, ang value na accepted sa health is dati ang minimum nila sa World Health Organization, sa cardiology, US is 140/90. But now, it lowers down to even 130/90 and some goes to 80 kasi nagdidepende sa genes natin, mga personal na natin na response sa pressure ng ating katawan. So tutuloy-tuloy ko na ang mga kosa nito.
sinasabi nila na ang hypertension is unknown cause. But other part of that is it is genetically related. But then, siya ay nagkakukuha or nagkakaroon ng mga simptomas ang tao sa maraming bagay. Gaya ng mga diet is one. Diet is very important na alcohol, smoking, tapos sedentary life. Yun ang mga basic. And other diseases sa body na presente din. So, ang pinaka mahirap na epekto ng hypertension, ang is kung nag-aano talaga na siyempre tuloy-tuloy siya, yung mga simptomas na pinapabayaan lang natin na headache, isa din yun. Tapos mga symptoms, headache po. Tapos, blurring of vision. Ayun. Tingling sensation sa tainga. Kasi multisystemic po ang effect nito. Dahil kasi ang inaapektuhan niya is mga blood vessels. And all the vital organs ng body is nagiging affected. But most commonly is yung puso. So yun po yan, Naisalve, ang hypertension sa initial. Can I say Meron something? bang edad, meron bang specific na edad na pwede natin ikabit ang hypertension? Okay. Yes. By studies po, Naisalve, Ma'am Salve, ang more male than female. Ang by age, even you can reach up to earlier 30. As I have said earlier, sa lifestyle po, lalo na sa mga so you can have the hypertension at earlier age, even 30. But mostly sa male, especially if he is also smoking, is another cause of hypertension. But as of now, yung mga babae din nag-i-smoke na, so they are not exempted anymore. If before ang by studies is nasa 60, even 55, ngayon magiging earlier. Makaka-join na sila sa earlier sa symptoms and signs of the hypertension. So, yun ang age bracket ng hypertension. So, kaya ko po na itanong, Doc Beth, because my first mild stroke happened when I was 34. Kapapanganak ko ng pangalawa kong anak. 1 month after nang ipanganak ko yung aking second child, nawalan ako ng malay. Because of that. Okay. Yes. Naisalve, actually maraming classification ng hypertension. Yung sinasabi mo yon, yung essential, yung mga ordinary hypertension na nangyayari. Yung sayo, yun ang postpartum hypertension, which occurred weeks after the delivery. Childbirth. After birth. Even during pregnancy, sinasabi naman po natin yan na pre-eclampsia or eclampsia, which also raises the BP of pregnant women. But the best solution is yung sa pre-eclampsia is i-deliver mo yung baby. But yung sayo, ang nangyari is na-deliver ng baby, so it is called the postpartum hypertension. Oo. Aside from that, ang organs nga naapektuhan pa ng hypertension is the kidneys. Kidneys, yung mata, yung puso, yung brain. Ang pinakaano talaga is yung sa heart. Kasi ang mga causes nito is yung sinasabi ko sa dietary natin, intake. Ang daing masasarap na pagkain. Ang bad food. Ngayon sa fast food. Unhealthy lifestyle. Opo, ma'am. Ma'am Alicando, ano po ang ninyo? That is the lifestyle, what we call the lifestyle. So, ngayon yung
Even the masasarap na pagkain, yung pizza, which is rich in at saka yung mga salty foods. Lahat, opo, lahat ng salty foods, canned foods, yun ang nagbibigay ng mga kosa ng pagtaas ng BP. So, ayan, aside from the food that we have intake natin, mayroon din yung mga lifestyle natin, as I've said earlier, yung stress, yung hindi nakakatulog ng mabuti, di ba ma'am? Di ba ma'am? Work, Opo. trabaho. Work, Yes, work related. Oh. Yes. Oo. Yes, so ayun. Oo. Ma'am Nena, sa grupo ninyo, do you have cases ng hypertension? Meron. Oo. Yung husband ko, nagkaroon siya ng mataas na BP. It happened kasi election noon, kandidato siya sa pagkakonsihal. They went from one house to another, nag-house to house sila campaign. Mainit talaga, that was in the month of April and May. Very, very, mainit talaga, mapasok, mainit talaga. Siya, nawalan ng malay. Pagkatapos, dinala siya sa isang house. Ang ginawa, nag-call ng doctor. That is the best activity. Ang ginawa ng doktor, hindi naman siya pinahiga, baga elevated. Pagkatapos, binigyan siya ng isang bote ng coke. After a minute, naka-regain. Since then, nagkaroon na siya ng hypertension. Nagkaroon na siya ng maintenance. Oo. Pagkatapos, na complicated na-affected na ang kanyang kidney, ang kanyang nagka-diabetes na siya, then, na siya. Nawala na sa mundo. Because of this hypertension. Wala na sa mundo. So, iyon na nga po. Iyon nga na-mention mo, ma'am, Nena, na yung diabetes. Kaya nga iyan, obesity is one also. Yung pagtataba, isa din yung kosa ng hypertension. Kumbaga, kinukumakabit siya eh. Okay lang kung hypertensive ka lang. Kasi, so, itong issue ng hypertension, kanina nabanggit nyo, hereditary din siya. So, pagka may hypertension ang mga ancestors mo, posibleng magkaroon ka ng hypertension. Opo. But, yun nga, minsan, Sir Floro, nandyan na nga, minsan ngayon, sinasabi, lifestyle na yan ngayon sa mga bata. Kasi, fast food is one of the cause. The eating fast foods, hamburger, even pizza, ang sarap-sarap, di ba? Rich man yan sa salt. Tapos, hamburger, saturated fats yan sila. Yung French fries, because ang inaano niyan is too much fats na naano sa French fries. So, hindi lang natin yan. Sarap-sarap tayo mag-eat out, and then only to find out na hindi naman bigla ang hypertension eh. It is a process. It is a process. So it takes a while before you acquire it. Yes, sir. But then pero yung iba namamatay bigla. Oo, kasi there are some drugs also that can cause the hypertension. Okay, yun na. Yun ang mga drugs na yun na earlier pagdating doon high blood, only to find out that these mga regulated drugs, they took it, especially the younger ones na dinadala sa ER. We have some cases yan sa dinadala sa ER. Kasi napapansin ko ngayon, Nanay Salve, no? Ma'am Nena, ang dami ngayong batang-bata pa, nakakasabay ko nagpapa-check up, meron ng sakit sa puso, meron ng na-stroke na,
meron na ang mataas ang blood pressure palagi. Eh, ang naging lifestyle na kasi ng mga Pilipino ngayon, ano masyado ng yung katulad ng sinabi mo kanina, sedentary. No? Alam mo, ang culprit diyan, ako ang sisihin ko diyan, etong mga tricycle, tri-bike, etong mga jeepney. Kasi nung araw, Wala nang lakad. ako, inuutusan ako ng nanay ko, mamalengke ako, nilalakad ko lang. Sa init ng araw sa umaga, naglalakad ako. Pero ngayon, papuntay mo, may utusan mo bibili, mag-tricycle. Kung medyo malayo, mag-grab taxi pa. Wala na talagang exercise mga Talaga. Pilipino. Oo. Dok, meron bang tinatawag na ngayon? Yung ideal na blood pressure, or meron bang talagang blood pressure na masasabi mong agad ay hypertensive ka dahil mataas na yun sa iyo? Okay. So ganito, it has been under sa classification or sa ang binibigay po ng World Health Organization, Ma'am Salve. The normal BP should be 90/60, it's still normal, up to 120/80. So that is the normal BP. 130/90 or even more than 80, it's already classified or labeled as hypertensive. Yun. Yan ang nila. Very strict, especially if may coupled na symptoms of headache. Tapos, sometimes also, if you have the defect in your eye, error of refraction, you can have also headache, and at the same time, tumataas yung pressure mo. Yung hindi naman. But it is correctable once your salaming is nagiging okay, nagiging na sa'yo. So other than that, medyo you have to check. You have to check. Ganun yun. So, aside from sa sinabi ko nga earlier, ang mahirap kung nagkakabit siya sa diabetes at saka sa kidney, yung chronic kidney disease. Kasi yan na ang aside from hypertension, mayroon ka pang kidney na disease na kina-carry. Aside from hypertension, mayroon pa diabetes, doble-doble na. Sabi ko nga kanina, na alam naman natin, pag mataba ka, prone ka talaga. Dahil naman, kung mga taba, nadideposit dito sa mga blood vessels. So ito ang isa na kosa na nagpapataas ng pressure. Yung mga taba, tinatawag namin na atherosclerotic plaque. So ayan ang medyo pahirap. Although, sabi nga kasi mga senior na nga tayo, syempre part yan ng growing old gracefully na nagiging apektuhan ang ating mga blood vessels. So kung hindi ka rin maingat, talagang lalong madadagdagan. Kasi hindi ka na nag-iingat, matanda na nga, nagkakaedad lang, wag yung matanda, Sir Floro, nagkakaedad lang. So, yun, yung mga blood vessels natin. Nanghihina, kumbaga, yung mga elasticity ang tinatawag naming term yan sa yan ba yung sinasabi nilang sclerotic? Ayan, atherosclerotic blood vessel. Arteriosclerotic. Blood vessel. Atherosclerosis. Sclerosis ang term. Thickening of the blood vessels with yes. with the fat and yung tumitigas plaque. Opo, sir. Yun na. You are correct. Yun. At saka, yun ang mahirap kung nasa heart. Kasi kung atherosclerotic heart ka na, lumalaki yung heart mo. So, paglaki ng heart mo, hirap ka mag-pump, yung pressure, nag-i-increase. So, kumbaga, system kasi, hindi mo masasabihin na ito lang maapektuhan. Kasama siya. Kasama siya. Pero kasi, may gusto akong iklaro sa inyo. Yung atherosclerotic sclerosis, is that a cause of high blood pressure or is it effect of high blood pressure? Both, sir. Kasi
cause siya dahil nagko-cause siya ng hypertension. Nagiging effect siya because initially nag-thickened ang plaque mo. So both their cause and the effect. Oo, ganun pala yun. Opo sir, too much intake of fats, saturated fat, ito na papasok ang mga cholesterol. So I do not deal more on the cholesterol, or I generally itong mga trans fat or triglyceride. It is highly technical for us sa mga seniors. Basta sobra sa taba, magdi-deposit dyan sa mga blood vessels natin na weak na. So di more na tayo ng hypertension. So ganun Kasi, lang. Alam mo, doktora, kasi iba yung ano ko yung case ko. Kasi ano po? ang sabi kasi ng kaibigan kong doktor at saka yung ibang kakilala kong doktor, pag tumaas ang blood pressure mo at hindi na bumababa, yun, meron ka na talagang high blood. Pero pag tumaas ang blood pressure mo, pero pag bumababa siya, hindi ka high blood. As I have said earlier, sir, you have to go down to the level of the normal. And as I have said earlier, persistent. Tama yon naman sila doktor, na mga colleagues ko, na hindi ka pa hypertensive kasi persistent ang hypertension eh. Oo, kaya lang, ako, wala akong hypertension. Pero doon sa nature ng work ko na kabiyahe, nagkakaroon ako ng back pain. Pag nagkaroon ako ng back pain, tumataas ang blood pressure ko. Yes. And then, so, pagka gumaling na yung back pain ko dati, wala na. Pero ang in-advise ako ng doktor na, kasi kung paulit-ulit ako nagkaka-back pain, paulit-ulit ako nagkaka-blood pressure, kailangan mag-maintenance na raw ako maski na bumabalik sa normal yung blood pressure ko. I think before ako mag-ano sa iyo sir ng maintenance, I would go first for the yung further evaluation, the laboratory evaluation. As you have said, sasabi mo lang, pain, chronic pain or severe pain can really cause hypertension. Talagang that is the initial response of the body. If you are in pain, tataas talaga ang BP mo. But once the pain is mag-wane o mawala, your BP will go to your normal BP na dapat hindi lalampas ng 130/90. Kasi yan ang accepted natin. Tama yun naman sila. Pero kung ako ang tatanungin, before ka mag-maintenance, I will go first for the laboratories. I will try to evaluate what other causes that initiate or affect yung increase in BP. Kasi baka may ibang causes lang. Like, aside from pain, mayroon ka pang ibang like for example, yung mga triglycerides, yun yung sinasabi ko, yung mga fats na yan, tumataas. Yung ganun, so, pinapa blood test ako ngayon ng every 6 months. Pag minsan, normal lahat ng reading ko. Ayun na nga. So see, you are not hypertensive. You are not hypertensive kung mag-normal. Pagka nagkakaroon daw kasi ako ng high blood pressure dahil sa back pain at palagi, pang-defense ko raw na kailangan mag-maintenance na ako para meron akong defense. Kung sumasakit lang, sir, at kung mataas na yan, that is, pwede ka naman, ganon yung initial. Kasi, yun yan, if you are under stress, talagang nagalit ka. Nag-maintenance na rin ako. But not maintenance in duro-diretso, sir? As in? Meron akong iniinom na, low dose lang naman siya. Okay. Anong gamot mo? Tinanong pa. Ano ba to? Losartan, Lodipin. Hindi. What else? Cardipress. Cardipress. Oo, yung mga under the Cardipress. Cardipress. Opo. So, ayun nga, kaya nga, pang-defense mo nga kasi
Like for example, magta-travel ka, excruciating pain. So, para hindi ka ma-stress, baka sobra-sobra nakataas, it will also have a bad effect on you. Oo, kasi Kasi sabi niya, pag every time na tumaas ang blood pressure mo, nagkakaroon daw ng effect doon sa arteriosclerosis. Kaya nga tinatanong kita, is it a cause or is it an effect? Both. Oo. Yan siya, sir. Ngayon sabi mo both. So, it will whether you like it or not, as we grow older, edi yun na nga. Mayroon at mayroon talaga yan. But lucky lang yung iba na hindi talaga sila nadi-develop ng hypertension, although yung mga blood vessels nila is atherosclerotic na. Maybe sa sedentary nila at sa diet nila, control nila. Kasi yan ang mga factors, especially salty foods. Yan ang ano. Okay. So, does it help na yes po, yung does it help to take tinatawag nating maintenance medicines? Let's put it this way, ma'am. Kasi kung may hypertension ka na talaga, you should maintain kasi ang hypertension is hindi na-cure. Binibigyan lang kaming mga doktor, nagbibigay lang is to alleviate, to prolong the life of the Once you are diagnosed as hypertensive, especially in the elderly, hindi na po yun na-cure. So, para natin, maybe i-maintain talaga. That's why, kaya nga maintenance kasi hindi siya na-cure. Initially, mapiprevent siya. But, mapiprevent na mag-progress. But, nandyan na siya. Kasi, kumbaga, nandyan na yung mga atherosclerosis, yung other vital organs like yung mga blood vessels kasi ang blood vessels talaga ang na-effect. Opo. Kasi doon nag-start yung mga, yung atherosclerosis sinasabi, yung mga fat depot, o mga fat deposits. So, si Ma'am Nena kaya? Ma'am Nena, kayo ba ay hypertensive na? Opo. At ano ang mga strategy ninyo para makontrol ang hypertension nyo? Ano ang mga gamot nyo? Pwede bang ikwento nyo sa amin yung kaso nyo? Sa akin, may may medicine. Pero 2 months ago, nag-stop ako kasi ako sa na may readings na nabasa ko na kung magte-take ka ng supplement, you have to stop. May effect naman sa akin. Nag-severe headache ako. Then, bumalik ako sa doktor. At sabi niya, huwag kang mag-i-stop. It is a lifetime. Oo, medicine sa'yo. Kaya nga, maintenance po. Maintenance. Ano naman tinitake ninyo? Ang tinitake ko, Micardis 40. Micardis. At saka meron ako para sa height kasi magka-relative. Napasama na siya, ma'am. Yan ang sinasabi ko mo, yung kumakabit. Yung ano naman ang iniinyo mo sa heart? Yung Lovexia. Pagpapilay ng blood. Blood thinner. Blood thinner. Ayun. Marami akong tinitake para ma-prolong yung life ko kasi pag mag-stop ka, talaga wala na. Tama. Parang magandang pakinggan yung kamot mo, Micardis 40. Gawin ko kayang password yan sa sa internet, Micardis 40. Nanay Salve, ikaw may high blood pressure ka rin? Very much. I started taking tawag nito, mga maintenance medicine since I was 34. Yun yung first mild stroke ko. I have had actually 4 times na mild strokes. Pero I think one of the things na dapat alamin natin is how does it feel kung ikaw ay nagkakaroon ng stroke? Kasi para naaagapan ba? Kasi others, ang iba yata, they do not even know na sila ay na-stroke na Yes, you are correct,
parang what I learned from my experience is ano ang nararamdaman ko kapag meron na akong kapag ako ay may impending stroke, yung mga nararamdaman. In fact, last first quarter meeting natin ng council, Opo. on the second day, I was brought to the hospital kasi I started feeling differently no right after ng almusal. I take my meds right after almusal. Pero even then, I started feeling parang may sikip somewhere dito sa dibdib. And sabi ko nga, dahil kaiinom ko lang ng gamot, naglabas ako ng isa pang gamot, isa pang tablet ko. In case this doesn't go down, pag 10:30, iinom ako ng isa pa. Para ayoko naman kasing sunod yung agad maisunod kasi baka ma-overdose ako. So, I waited for 10:30. Nung mga bandang 10 o'clock na feeling ko ay mas sumisikip yung pakiramdam ko sa dibdib. Tinanong ko na yung staff ng KOSE, ay ng NAPSI. Sabi ko, is there anyone we can request na ibili ako ng kahit na yun lang pineapple juice. Kasi I asked the crew ng hotel if they had stock. Sabi nila wala. So baka naman ang iniisip nila baka hindi ako magbayad. Sabi sila. So sabi ko to request somebody na bumili sa labas. And then ang ginawa niya, instead of asking somebody, ang ginawa niya, tinawag na yung staff ng NAPSI who was member of the medical team. So inantabayanan na ako kasi first time na kinunan niya ako ng blood pressure, it was already 160 over 100. So inantabayanan na niya ako every 30 minutes, kinukunan niya ako. Nung hindi bumababa sa 160, we decided to go to Capital Med. Yun. But yun nga, as early as 7:30, meron na ako nararamdaman. Okay. So, yun nga, Ma'am Salve, yung ibang pasyente, good for you. Yung ibang pasyente is they are asymptomatic. Wala na silang nararamdaman. Although they are hypertensive level, but they don't feel anything. Good for you, you have these symptoms. Tama yun, chest pain, headache, blurring of vision, sometimes nausea. Yung groggy ka, dizziness. Yun ang yung especially sa atin mga medyo may edad na, will not take that for granted, especially if you are really known hypertensive. Kasi your body is calling, ups, hindi ako okay. I-address mo ako. Walang ganon. It's a wake-up call that our body is not anymore in a normal situation. So, good. Kasi yung iba nga, as I've said earlier, they just don't have these symptoms. Basta na lang, nanghina na lang, tapos diretso, nag-stroke na pala. Ganun. So, good for everyone. So, alam mo, nakakatakot yan kasi nung weekend, yung isang nag-holiday doon sa beach sa Dinadawan, wala silang alam na sakit yung tao. Very healthy siya. Tapos bigla na lang hindi na gumising. Yun. Ganun pa. Ganun yun, sir. Ganun, sir. Walang symptoms siya. Nag-swimming pa sila. Sa yun. Kasi as we have said earlier, we made mention na mas pabata ng pabata, maski healthy looking ka, all of a sudden, you have that hypertensive ka nila, since wala kang simptomas, hindi mo lang pinapansin. So, may I ask Ma'am Nena, ikaw Ma'am Nens, ano ang mga simptomas na naaano mo, kung baga nafi-feel mo na hindi ka na okay, yung may hypertensive, yung naano mo na yung hypertension mo? Passing in the ears,
Si Ma'am. Oo. Buzzing in the ears, pagkatapos numbness. Oh, Oo, yun. yun. Ah, Ayun. kahit hindi wala ka namang vertigo, pero maano, parang umiikot ang mundo. Oh, okay. So, iba yan. Yan. So, sana makatulong ito ng mga simptomas na makaano sa atin mga senior ngayon na nakikinig. Kasi iba-iba talaga. Iba-iba talaga ang simptomas. Oh. So, sa iba pang mga bagay-bagay na dapat natin malaman yung aside from the diet, yung exercise is importante talaga sa atin, yung mga sa bagay, maski hindi ka hypertensive, kung matanda ka na, may simple walking is a very good exercise. Yeah. Simple walking. Mga brisk walking lang, hindi naman kailang intensive yung iyong exercise di ba? Opo. It's just that the ordinary walking, even doing simple household chores, yung yung magwalis ka or what else Kaya ako ginagawa ko pag weekend, nagwi-window shopping ako sa mga mall. Lakad-lakad ako mga ilang balik-balik. Tapos uupo ako sa isang restaurant o order na ako ng triple decker na hamburger at saka ayun na. Yun na. Doon sa madadali. Yun na. At saka halo-halo. Ganyan. Halo-halo is good. Tempting pag sa mall ka. Tempting talaga pag sa mall ka mag-walking. Tempting dahil sa mga maraming pagkain. Akyat baba ako sa escalator, mga ganun. Pwede. Opo. I have a stationary bike. That's good, nice na biking. That's good. At saka yung watering, yung dati sasabihin mo, nako, yung tanim ko hindi pa nadidiligan. Aside from your exercise, healthy yon, anti-stress. The moment makita mo yung mga tanim mo na namumulaklak or they are growing good, blooming, that is anti-stress. It helps sa condition naman ng pang anti-stress, which is also one of the factors of causing hypertension. Kaya lang ngayon na-stress ako dahil pag hindi ko nadidiligan, kulunto yung mga dahon. Kulunto sa sobrang init. Sobrang init. Okay. Yung parang aside from, idadagdag ko na rin na Salve, yung mga preventive measures. I think I have to mention dito kasi parang importante before tayo. Yung una nga is sa food, weight loss. Yung hindi naman abrupt po kasi mahirap nga. Yung iba kasi pag nagda-diet, sobra, ang pangit-pangit tignan. Yung nagsasag yung mga muscle ba? Oo. Which is not good. Naman yun, altogether, iiwanan mo yung pagkain. Tapos bumabagsak yung muka. Parang kumukulubot, lumulubog yung pisngi, ganun. Tapos yung they feel weak. They're already weak because they don't have the enough nutrition. So ayun. So kung sa diet talaga, ang is yung sa salt, malaking bagay po ang salt. Tayong mga Pilipino ang hilig ng sausaw Sausaw ng patis. Sausawan ng patis, di ba? Toyo, may kalamansi. May toyo na may patis pa. Mas masaklap yung toyo na maalat tapos may sugar pa. Ayun, double. Maalat na matamis. Oo. So, ayan. So, yung nilalagay sa tokwa. So, yes, tama kayo dyan, Sir Floro. So, yan ang number 1 talaga natin is yung sa diet. So, sa diet maraming modification. Yung kasi, kung minsan kasi cultural din Kasi, halimbawa kami mga taga-norte, mga Ilocano at saka mga iba na, by nature, ang diet namin gulay. Maski sa umaga may gulay na kami. Opo. Tanghali may gulay, gabi may gulay. At saka, pinakinggan talaga namin yung mga turo ng mga
mga American teachers na kakain ka ng green leafy vegetable. Yan. Yes. Dapat By ay the way, kumakanta ka ng Bahay Kubo habang naghahanda ka ng lulutuin. para makompleto yung gulay. Actually, sir, by statistics, even this was long ago na statistics pa. I was still in the medical school. Ang mga hypertensive more dito sa mga dito sa mga lower dito sa Visayas, yung mga maaalat dito sa Visayas and Mindanao. When it comes to doon sa norte, they are healthy. Even now pala, even now, maano sila sa gulay. Oo. Maano sila sa gulay. More of gulay. Tapos, yung preparation pa ng food is a very critical critical part. Yung mga prito ang mga prito dapat ihaw na lang at saka nilaga. Oo, yun. Yun lang na ma-advise ko sa mga matatanda tayo. Tapos, another thing sa diet diet modification is yung sa mga maaalat. What you call it? Canned foods. Kasi, siyempre, sa Tinas. Oo. Yes. Masarap ang spam. Oo, yung mga spam. Oo, sabihin na lang natin, hindi dito sa iba sa amin sa probinsya, hindi yung sardinas mismo, sir. Kasi anything that is canned is rich in sodium. So, yun ang talaga. And one more thing ngayon nga nagkukos ng hypertension dito sa mga local areas is these noodles. Yung mga instant kasi maalat din yan eh. Ang alat-alat yan. Alat talaga niya. Pero alam mo tita, economics yan eh. Alam mo ba, sa probinsya ngayon, ginagawa na nilang ulam yung noodles. Opo. Magluluto ng kanin, tapos bibili ng noodles, yun ang ulam nila. Totoo. Right. Oo. Pero tignan mo yung mga bata, every now and then may UTI. Oo. Yun, sa younger generation ngayon may UTI. Tapos, mapapansin mo, yung mga, pumupunta naman tayo sa younger generation, yung mga chronic disease na early dyan sa mga bata na nagko-consume ng noodles. So, yan may caution din sa nutrition at saka sa health DOH na you regulate yung ng mga noodles. Although kasi economically, yun na talagang inuulam. Oo, kaya nga economics din yung dahilan. Tapos yung isang dahilan dyan, katamaran din. Exactly. Kasi ako ready lang eh. Yung mga bakanteng lote doon sa mga lugar namin, tinatamnan namin ng mga kapitbahay ko para may gulay kami, no? So, yung mga dahon ng kamote, dahon ng ng kangkong, yan, mga spinach, yung kasi tingin ng mga taga southern part ng Pilipinas, yung mga damo-damo pag sa northern part gulay yun eh. Oo. So, sa mga seniors naman sa atin mga seniors, sa mga kalalakihan, so yung alcoholism naman. So, at saka yung pulutan na laman loob. Oo, ayun, isa yon. So, at iyan saka ang yung hindi niluluto. Kinilaw? Oo. 'Di ba yung diyan ako sa inyo sa Leyte natuto yung SDK. Ano yun? Ano yun, ma'am? Alam mo yun? Sinumba, tinola, at saka kinilaw. Kinilaw. Okay. Oo. So, ayan. Diet mga modification. Pero may isang nagturo sa akin na ang para daw maging maayos yung pagkain mo, maging balance, hatiin mo daw sa 4 yung plato mo. Plato. Yung 1/4. Plato. Oo, rice. yung 1/4 rice. Oo. Yung 1/4 karne. Tapos yung 1/2 gulay. Sana mayroon maaring araw
Sana all. Hanggat maaari nga, Sana 3/4 all. yung gulay, tapos 1/8 yung kanin, 1/8 yung yung karne. Wala Sana nang all. right, Sana all sir. may I karne. don't know if this will help kasi sometimes nagka-crave din ako nung noodles. Yung gusto mo bang kumain ng may sabaw na medyo maalat-alat. Pero Opo, what ma'am. I do is kalahati lang nung yung pangtimpla ang inilalagay ko. Yes. And then Yes, ma'am. nilalagyan ko pa siya ng gulay. Malunggay o kaya Oh, cabbage o kaya oh. talbos ng kamote. Pechay. Pechay will do also. Oh, It is pechay healthy also. already. Healthy na Yes. yun, ma'am, Healthy na talaga yun, ma'am Salve. Kasi 1/2 lang ng alat talaga ang nagagamit mo. Yung mga condiments nila. Kasi maalat talaga. Maalat talaga. Good pa nga Yeah. before, I don't know, medyo sensitive ito. But then, it was proven na there were plastic included in the noodles. There was what? Plastic. Plastic, ma'am. Plastic. Oh. Yes. Pero Nanay Salve, bago tayo Yes. pumalaot, may mga nagko-comment sa ating mga Yes, regular binuksan ko na nga. viewers and readers, no? Sige Totoo nga, sige, yan. ma'am. Binuksan ko na yung chat eh. Meron tayo, Pwede we ko have bang several. basahin ko na muna yung of course, itong paborito nating si Ginoong laging nakapaa. Good Yes. afternoon po. Sige, Kasama ko sir. sa org. Opo. Kasama Si namin to Richard sa po org ito. sa De La Cosano, Baliches. From De La Costa, Caloocan City. Ang sabi ni Richard, good afternoon po. Richard Del Rosario po, senior citizen from De La Costa Homes, Caloocan City. Sabi tapos si Wilma naman, Wilma Villanueva Cotrata, sabi niya, watching from San Jose, Northern Samar. Magkakalayo itong mga lugar na to Cose Home Care Volunteer. Ayan, hello po. Baka po pwedeng ipaabot yung home care knowledge nila sa ibang mga grupo. Tapos sabi uli ni Richard, one physician suggested 110/70 as the new norm even on seniors. 120/80 daw po is pre-hypertension na daw. It's hypertensive. True. Kasi pababa ng pababa. Ang pababa ng pababa. That is the new cardiology. Actually, may study na ganun, ma'am. I'm aware din. But then, sabi kong ganun, kung pa-follow natin dito, marami na tayong hypertensive, pre-hypertensive. Yung parang, the way, yun lang ang it is, kumbaga kasi pababa nga ang nila sa cardiology US Cardiology Association, parang ganun. They are lowering it to lowering. Sabi ko ganun. Di paano talagang marami ng hypertensive, which is para sa akin. Hindi kaya tinatrap tayo ng mga pharma companies? Yun na nga, sir. Para sa akin, negative ang effect. I don't know. This is just my take. Ganon din yung yung sugar dati Yung sugar binaba na lang binaba. Ngayon 100 diabetic ka na. 130 yan, sir. 130 ang maximum. Dati 120. Kaya nga, pero ngayon good. 100 na. Kaya nga, sir, but good now. There is a study, medyo lang to side trip. Anyway, diabetes is also pwede ma-part ito yung sa hypertension na inaano ngayon yung metformin, use of metformin. There are so many studies, international studies, that metformin is not that really effective anymore in the treatment of diabetes. So, sa totoo lang, ma'am. Go ahead, ma'am. Meron akong ito personal na karanasan. My husband kasi is he is diabetic. Besides, ngayon ay hypertensive na siya, but even before that ay diabetic na siya as early as the 1990s. Noon ang iniinom niya was metformin. Napansin ko na bigla siyang pumayat. Parang nawalan siya ng ganang kumain. So I decided na humingi sa doktor ng replacement na gamot.
So, Opo. niresetahan siya ng glycoside. Yes, ma'am. So, Tama. yun, yung glycoside, wala akong nakikitang negative na effect sa kanyang diet at sa kanyang anong pagkain. Opo. Mhm. Pero And yung talagang another, pumayat siya ng husto because of the metformin. yes, ma'am. At saka muscle wasting, ibig sabihin Yes. nanghihina ang muscle. So, yun na I'm happy. I'm happy na there are so many bright ideas, bright doctors. They are making study further the effect of metformin in the treatment of diabetes. Kasi Pero pinaprescribe pa rin siya ng maraming doctors. yes, that's why nga yung ibang doctor still they are prescribing the metformin. But mahirap kasi sir mag-campaign ba? Kumbaga kailangan massive campaign kasi Sometimes it's not about the science anymore. It's about the profit income. and the Yes. income and the yes, incentive. and in the business side of it, the business side of it. So Actually, there's it's an issue now in di ba sa Senate that has been being heard for several weeks now. Mhm. Yung tungkol diyan sa but anyway, gusto kong tawagin, there's a comment here from CM Marichu Aguinalde Arabejo. She is the yes, ma'am. president, I heard, of the NISCA. Sabi niya, hi Yes, ma'am. everyone, good afternoon. Good topic to discuss, especially during the hot and humid months. And then si Richard uli, sabi niya, it is very expensive to die nowadays. Regularly Yes. being high in very rich and expensive foods may shorten one's life. Yan. Ayan. Tapos sabi naman ni Dapat daw 4 months ni diet. CM Marichu, yes. Sabi ulit ni CM Marichu, sabi niya, hypertension is a persistent heredofamilial disease carried from one generation to another. In older persons, what should be done to protect and prevent high blood pressure as they are prone and susceptible to heart problems? Ayan, may dinugtong pa uli si Richard. Sabi niya, sugared meats like bacon, longganisa, ham. Masarap. Ito yung mga espesyal na kinoconsider nating almusal, di ba? Leads to Yes, high ma'am. triglyceride level and great risk Yes. attack. Plus salt. Plus salty yan. Very salty. Kasi besides matamis ay salty din sila eh. Nanay Salve, may mga iba pang bumate. Ay, meron pa Si ba? Ginoong Sorry. Fernando Simagala from Binangonan, Rizal. Member daw siya ng sige. COPA. Yan, good afternoon. And then, nag-comment ulit si Ginoong Nakapaa. Digital lifestyle leads to sedentary lifestyle and heightened brain activities leading to stress combined with faulty nutrition may lead to hypertension. Yan. Tapos sugar meats like bacon, ayan sinabi na yan. Okay. So ang nire-recommenda mo doktora ay diet and exercise. Opo. Exercise, opo. Then another thing that I would recommend is yung smoking, sir, dapat i-stop na yan kasi matandaan na tayo. Yung mga nagkakaedad na, especially marami nang ang deposits yan sa katawan, smoking and alcohol. Alcohol. So, yes, ma'am. Tama yan. Pero ang sabi ng mga ibang kultura, a minimum amount of alcohol is also healthy. Yes, kasi, minimum, sir. Oo, so baka naman hindi total stop, baka naman pwede tayong magtawaran. So ano ba pwede kong itawad hanggang ilang bote ng beer at saka ilang baso ng wine? Isang kupita. Sabi ko, ang i-stop talaga, sir, is smoking. Yung isang kupita na alcohol will do good to your body. Yun. Yun ang study. It's also a study na pag minsan nagwa one shot naman ako.
At saka Ay, 1 glass of naninigarilyo ka. red Naninigarilyo wine. ka. Hindi ako Ay, nag-smoke. hindi ka okay. Mm. That's good. Stress lang sa Oo. trabaho, sir. Sa Ang, daang ang papel. isa dapat talaga bawasan, yung stress. No. Ayun, Oo. isa pa yon. Ang last, ang sasabihin ko, yung stress. Mm-mm. Oo. Kaya pag mga may nang-aaway sa'yo, paunahin Tawanan mo na mo sila. lang. Wala lang. Tawanan mo lang. Di ba, Ma'am Nena? Ma'am Dapat Nens, Ma'am Nens, excuse me. Yes. Inaaway na rin dito si Ma'am Nens eh. dahil sa organization. Take it Tapos from ano me. pa? Ang Tatawanan isang issue lang. natin kasi dyan, Ma'am Beth, karamihan ng mga tao ngayon kulang sa tulog. Ayun, sleep. Correct. Sleep. Ano, Sa stress. Ano, kagagamit, kapapanood ng TikTok at saka kapopost ng mga messenger. Yan. Yes. Actually, this technology is being abused. Actually, it has a good effect. It has a good effect in the population kasi may informative. But if you extend it up to 12 o'clock or even at the way hours up to 2 o'clock, that is also already unhealthy. So I might maybe it would help that if your sleeping time is 8 or 9, so 8 o'clock, wag ka na maghawak ng cellphone. Because kumbaga you are preparing your mind to rest. Kasi sleep also is one of the Essential. major. Opo. Yun. Tama ka doon, sir. Na So, ilang oras ang recommended length of time na matulog ka? Actually, 7 to 8. 7 to 8 is the required sleep time. Oo, sir, 7 to 8. Ang problema, maski ayoko pang magising, pag alas 4 nagigising na ako eh. Kasi yung biological clock mo na Gusto ko pa mag-sleep. Naaano mo na yon. Kaya ang i-adjust mo na lang is you start your night early. Ganun na lang. Maski nagkahiga na ako, pinipilit ko matulog, hindi pa rin ako antukin. Kaya manood muna ako ng Netflix hanggang makatulugan ko na yung harap ng Hanggang TV. nakatatlo na siyang pelikula. Oo. Yun na nga, ma'am. Kasi sabi nga, if you try to yung healthy sleep habits is you are advised. Yun nga tayo kasi ako din I am violating this Kasi minsan naglalaro yung ikot ng messenger. Yung basta 1 hour before sleeping, yung sleeping time mo is you do away with your cell phone. Never mind yung mga tawag-tawag na yan, pabayaan mo yan because it's already night. And it's only in sleeping that our cells nagre-regenerate. Sila, bumabawi. So, nagre-regenerate. Nagpapahinga na sila din nagre-regenerate. So, yan. That's why sleeping is a very, very integral part in our health. Pero napansin ko kasi, sometimes we overcome at saka hindi natin napapansin o pinapansin yung mga symptoms na pinapakita sa atin ng ating katawan. Like, kasi every 8 o'clock, I go to bed na. Yes, ma'am. Yung first time na naghihikab ako at hindi pa ako natulog, talagang mag-aano yan ng 10 o'clock. So 10 o'clock na ako aantukin uli. So, yes, ma'am. Tama yan. The first time na nakaramdam ako ng antok, dapat matulog. Yes. Oh, yes, ma'am. At saka another thing is mga coffee drinkers, dapat wag na magkape. Kasi stimulant yan stimulant ang coffee. Coffee, tea, and chocolates. Nuts is another food that will keep you awake. Yun. So, sana marami-rami na rin tayong nasabi. Si Ma'am, how about you, Ma'am Nens? Ma'am Nens, hello po. Ilan oras po ang tulog nyo? Nagte-tiktok din ata to Sinabi kanina 10. Okay po. At saka, bago ako matulog, nagtitake ako ng chia seeds. That's good. That's healthy. Flax seeds. Healthy yan. Healthy po yan. Ako ang tinuro sa akin
kung hindi daw ako makatulog, mag-rosaryo ako. Yes. Meditate. Oo, oo naman. O kaya you read something. Pero ang problema pag if you read something, if you enjoy reading, ma-extend na naman yun. Hindi, Ayoko magbasa pag sinimulan ko ang pocketbook, gusto ko tapusin eh. ayun na nga, That's sir. it. Ayun, kaya hindi advisable. Sabi niya, magbasa daw kasi pag paantok. Yun na nga, sir. Pag maganda yung pocketbook, hindi ko yan bibitawan hanggang alas 4. Kaya ganun. It's not healthy. Talaga. Yun nga lang. Basta yung sa gadget, sir, yun nga. Yung one. Pero Tama din. May mga nagsasabi naman na maski na konti lang ang tulog mo, basta regular. Basta fix yung tulog mo, pare-pareho yung sleeping time mo at saka yung waking time mo, pare-pareho. No, kasi yung body cannot regain yung regeneration nga ng cells, sir. Nasa ano naman yan. It has a study na ganun talaga, 7 to 8 hours na nare-rest na ka, tapos yung regeneration of cells is of course on a deep sound sleep. Ganun na. Yun nga sa 7 to 8 hours. Kailangan ba talaga 7 to 8 hours yan? Oo. Oo. Kasi unless babawi ka ng ng lunch time mo para maka-recover ka sa mga siesta, pero mahaba 'yun. O mahaba 'yun. Hindi hindi advisable. Parang hindi ka rin makabawi noon. How about yung nauuso ngayon na intermittent diet? Yeah. Intermittent diet for the obesity. Well, intermittent diet is 6 to 6 eh. Mayroong iba 9. So it can help. It can help because your intake of calories is lessened, and at the same time your body had ample time to digest the food that you have na intake mo. Provided yan, yung intermittent diet is okay yan pag hindi ka working. Kasi pag working ka, I doubt makakapag-function ka kung ginugutom ka. Di ba? Ganun lang yun. It is advisable only for those who or sleeping time is let's say 9 or 10. Kasi beyond that, what kung magjo-duty ka? Do you think you can survive? It's unhealthy also. Your brain needs glucose to function. O paano ka makakapagtrabaho? So, ganun. Intermittent diet is also good. But you have to, again, sleep is, very important, very vital in the regeneration of your cells. So, ano pa ba ang natin? What else? Any more additional aside from sa organization ni Ma'am Nena, have there been other ailments besides yung mas popular ba kaysa sa popular kaysa sa hypertension? Ma'am Nens. Ang dito yung diabetes. Lahat naman kasi na palaging tamis ang gusto. Pero I had been advising them na moderately eat yung sugar. Moderate eating. At saka obesity. Pag tumatanda na, nagiging fatty. Fat na yung mga I am very very thankful na si Ma'am Choi sa Baile de Señores kasi ang kanilang katawan. Ma-address. So, yung Zumba, yan yung nakakatulong ngayon sa karamihan ng mga kababaihan. Yes. Actually, we are just starting, sir. We are just starting. Nag-launch lang kami nung last Saturday. Yung wife ko kasi nagsusumba siya mga 3 to 4 times a week. Okay din yun, sir. Basta, again, right after Zumba, instead of merienda, water na lang. And not the cold water, the warm water or the tap right water. Right after Zumba, punta sa Starbucks, kain ng cheesecake. Wala.
No effect. Yun na nga, sir. Yun ang sinasabi ko. Kasi yung mga well-off na nagsusumba, after sumba, sige, kain tayo, gano'n, mag-start ka naman tayo. Mag-cheat day tayo. Pero ano, Naka-cheat day, walang effect. doktora, merong indicator silang mini-measure, di ba, yung body mass index. Paano ba kino-compute yun? Pwedeng ipaliwanag mo sa ating mga kasenyor para maintindihan nila? Ang body mass index it is the measuring of your muscle. Well, wait, I don't have the equivalent, sir, kasi may ano yon. Yung ano ng muscle mo yan. Di ba may kinalaman sa height, weight, and may age? scale po yun, sir. Yes, may scale yun, sir. Sorry, I don't have it. Maybe in the succeeding o kung sino man, no, ipapadala po dyan sa COSI. Kasi I don't have it. It has a scale. Then you have to measure yung age mo and at the same day, the mass, yung muscle ano mo. That there's an equivalent for that. Sorry, I cannot give it to you now. It is there's an scale. Okay, I have that, yung body mass index. Ginagamit niyan namin sa sa mga sundalo dati yung nandoon ako. I just can't remember it as of now. I don't have the scale. May scale po yan. Tama din yun. So yung waistline, ano ang desirable size ng waistline? Depends on the individual. Kasi may mga matataba eh. It depends the tao na body mass index is ano po yung height of the person versus the weight, weight and then the size of the waistline. Yun ang pag-measure noon. At saka yung age. Height, age, and weight. I can really not remember quite right. Nag-senior moments na ako, sir. Hindi na kasi ako nagpipi ng sundalo eh. At nakakautos ako dati. But then, yun. Tama din yun. Maganda din yun. I will give you that. Dapat huwag mong kalimutan yung army dasin. Hindi na yan po pwede sa atin. Yung parang brisk walking na lang. Ano yun? Kailangan pag minsan ginagawa pa yung on your belly, on your back eh. I'm just to it that your back will not suffer. Kasi, siyempre, if we are aging, our bones are not that as strong as we used to be. So mga ligaments natin, so that's why we have to have the regulated exercises for the seniors. Everything is in moderation. Meron akong nabasa tungkol sa dancing na yes, ma'am. Sana daw for older persons less jerky and yung parang mas slower na movements, parang yung something like gliding and so on, para daw hindi masyadong na-stress ang ating mga buto. Yes, joints, ma'am. Actually, yung sa joints natin. Kasi weak na yung mga ligaments natin at saka kaunti na yung mga fluid na mga joints natin, we might injure our instead of enjoying dancing, injury ang maano natin, ang makuha natin. That's right, ma'am. Tama. Thank you, ma'am, for that na gliding lang, hindi yung jumping, because mamaya ma-outbalance ka, di ma-fracture ka noon. Fracture will sits in. Tama din yan. Sa totoo lang yung group namin medyo binawasan na yung mga sessions ng Zumba kasi I noticed na yung itinuturo ng Zumba instructor ay masyadong very fast, jerky, and then alam mo yung in fact very strenuous. It's not good. He should have exercises intended for the seniors, not for the younger ones. Kasi kung mga younger generation or gusto nila yung fast movements, which is not good really for the seniors. Not good. Biro mo yan, magja-jump ka o kaya left and right. Okay lang kung sa hand movement. Ganon. Pero yung sa knee and hip, you should be very, very careful kasi yan ang critical part natin once we are aging. Siyempre, yung osteoporosis din, yung mga weak bones natin, which is prone to fracture.
but then may movements naman na talaga for the senior. So we should have exercises that would be fitted to the senior ones. And as again, it will be part also of solving hypertension, anti-stress. So parang kupol-kupol yung mga ano na yan. Kaya very wide talaga ang subject na hypertension and its modalities to prevent. Kasi ang daing nasa sakop niya. Daing nasa sakop. Pero daing niyang kabit pag nandiyan na sa katawan. Yun lang ang Yes. yun lang ang drawback. Parang kabit ka, nakikikapatid ka pa, nakikitwins ka pa. So ayun. So medyo what else to include? Nasabi ko na yung diet, exercise, less alcohol, yung stop smoking. Stop smoking. And meron yung last lang na isasabi ko so far, Ma'am Salve, yung sinasabi nga DASH, meaning ng DASH is kumbaga dietary approach to stop hypertension. So parang pinag-aano talaga natin na the most important cause or the number one cause of hypertension is also diet. Kaya we called it DASH. Namin coin ng word DASH, dietary approach to stop hypertension. What do you say to the use of oatmeal? Oatmeal, it is good also, ma'am, but not too much because ang oatmeal kasi is more of may effect daw siya sa so far yung iba naman is sabi nila it can add yung sa arthritis, and although sa BM it is good, oatmeal is good, pero yung iba, ma'am, nag-increase daw ng cause ng obesity if taken parate. But it is one food that you can take it in the morning. Less, kung pwede lang, wala ng sugar. Kasi there was a time, actually for several months, I was having oatmeal in the evening. Kaya alam, napansin ko, pag nagpapalab test ako, yung ating triglyceride ay mataas. Parang hindi ko na-regulate yung kanyang So, is it possible na it can cause yung pagtataas ng triglyceride? In degradation, oatmeal comes from wheat, right? Oatmeal is wheat. Yes. So, from the degradation, magiging sugar siya. And then once it is sugar, pwede siya mag-add ng triglycerides. Kaya pupunta man niya sa blood vessels. That is as far as biochemistry, yung mga degradation ng mag-ano. It could possibly help also. Kasi kumbaga mag-a-attach siya sa other existing fats in your body. So, it could affect. Wheat kasi ang source ng oatmeal. Plain oatmeal lang yon, Ma'am Salve? Actually, kasi hindi ko naman din yung lasa ng oatmeal lang. So may kasama siyang milk at saka sugar. Kaya baka yung sugar doon ang nagko-cause ng pagtataas ng triglyceride. Kasi nagbabind siya kasi always pag ma-degrade sila sugar, wheat, it will come to glucose. Yung process ba, ma'am, sa body. And this will the organ that will digest this, the organ that will process this is the liver. So kung medyo yung liver natin is not functioning well, that's the time that your triglycerides will shoot up. So nagbabind siya. It will kumbaga nakikisabay lang naman siya sa degradation. Tapos sa liver ang noon kasi yan ang organ na maaapektuhan. So paminsan-minsan okay. Yes, ma'am. It is okay. It is okay. Alam nyo, mga kapatid, mga kasenyor,
Ang sarap ng talakayan natin at hindi natin namamalayan ng oras. It's 1 minute to 4 and we're Ano almost ba? done with our time. So Oo. siguro some parting words na lang, mga words of advice at saka mga tips na pwedeng simulan natin kay Ma'am Beth, Doktora. Opo. Also, Oo. again, so prevent hypertension. As I've said earlier, diet is very important. Prevent your regulate your salt intake, fatty foods. Number two is yung more vegetables, to include vegetable. Then, alcohol, iwasan talaga in small amount. Then exercise should be part of the regimen. Yung diet talaga number one. That is, and then as of this now, sir, I would advise na drink plenty of water kasi mainit talaga. Hindi biglaan. Morning, I mean between lunch and dinner, mayroon ka din before sleeping. 8 Warm glasses pa rin water. ba ang standard? 8 glasses pa rin? Pwede pa rin. You can exceed naman, sir. Inaano mo naman yan eh. You can exceed now, you can exceed 8 glasses. Why? Because it's, mainit talaga, sir. It's dehydration. Especially if you are drinking coffee. Because ito, mga nag-ano to ng dehydration. Okay, that's all. Thank you very much, sir. Yan. Thank you sa mga Si audience. Ma'am Nena. Ma'am Nena. Ma'am Nena thank you. naman. Hello Mga ako, payo ni Aling Nena. it is in the food that a person gets. Tama ba yun? At saka, ang i-advise ko lang, please have your regular check-up. Yun Huwag eh. tayong magpapaplan. Let us not all be complacent nga ano tayo, okay. Labi na ngayon na masyadong mainit, so we have to go or see our doctors or the RHU para ma-check up yung blood pressure mo. Para ano yung age mo. Ma-prolong. Prolong mo, yes. Enjoy Kasi life. we have to take care of our health. Tayo Nanay naman Salve. natin, Yes, thermometer. siguro ang ano ko lang, taken from my experience, kasi medyo matagal-tagal na rin ako. I've been living with hypertension. Besides, of course, yung ating maintenance medicine, huwag natin kakalimutan. Kasi ako yung at 9 o'clock, pag naramdaman kong masakit ang batok ko at sumasakit ang aking ulo, iniisip ko kagad, sana kalimutan kong inumin yung gamot kanina. Kasi ano ko na every after breakfast ay inumin yung gamot. So dapat na maging ano tayo yung conscious of what our body tells us. Na may mga nakakalimutan tayo. Siyempre, nagkakaedad na, nakakalimutan. So, pag may nararamdaman ka bigla, isipin mo kaagad, did we forget anything? And then, pati din yung pagkain, like, I make sure hanggat maaari na kung kakain man ako ng karne ay maliit lang. Kasi alam ko na yung pagtanghali ay nagkarne tapos gabi pa nagkarne pa, parang mabigat yun eh. So kailangan merong conscious effort tayo to regulate our food intake. So ganun lang, and then dapat alam natin what our body is telling us, and then based from our experience, siguro alam na natin what we should be doing. Thank you. Okay. Ayan po mga ka-seniors, no? Maraming mga idea, maraming mga suggestion, no? Maraming mga guidelines, no? Gaya ng sinabi ni Ma'am Nena, sa edad natin ngayon, hanggat maaari ay let's have our regular physical check-up, no? At least ngayon ang recommended nga ay quarterly eh. Pero kung medyo mahal ang quarterly sa atin, pilitin natin yung yung semestral, no?
para ma-check yung mga vital measurements, yung inyong mga fats, mga triglyceride, mga cholesterol. Merong maraming mga indicator na minimeasure dyan, SGPT, yung mga tinitingnan nila, yung inyong sugar, mas reliable daw yung HA1B1BC, yung average ng 3 months na sugar. Yun yung mga pinapacheck natin, ano? At dapat ay pati yung ating iba't ibang measurements na indicator ng ating mga iba't ibang organs, no? Kasi lahat 'yan kapag may nag-malfunction diyan at merong hindi na regulated diyan, eh ang symptom talaga ay hypertension, no? Hypertension ang number one symptom ng lahat ng mga malfunctioning systems natin bilang mga seniors, no? So, I would advise na yung mga iba sa inyo, kung palagi kayong hina-high blood, bumili na kayo nung digital monitor at mag-aral kayong mag-monitor ng inyong blood pressure, no? Pag may nararamdaman kayong hilo, pa-check up na, no? At payuhan nyo na yung mga anak ninyo kung nagtatrabaho sila, isama kayo dun sa kanilang health card. Kasi pag 60 years old, 65 na tayo, wala na pong nagbebenta ng health card sa inyo. Kailangan nyo na makiride sa mga anak nyo. Yan. So, ako po, ayan na po ang payo ko. At saka pag sinabing maintenance, ang ibig pong sabihin nun, i-maintain mo na for life. Hindi yung pag uminom ka ng 1 linggo, ay, wala na akong naramdaman, tigil na yung maintenance. Tapos pag may naramdaman, ay, maintenance ulit. Ang ibig po sabihin ng maintenance, maintain. Yun. I-maintain natin, no? So, bumili na kayo ng malaki-laking medicine box kasi pagka isang medicine box lang, baka magkahalo-halo, makakalimutan nyo pa. Yung may mga date, yung may Monday, Tuesday, Wednesday, ganoon. Tapos bukod doon, meron pang morning, noon, and evening. Yan. May kaibigan ako, 100 mahigit ang tabletas iniinom niya. Pero buhay pa siya. No? Kasi ang dami niyang supplement. Yan. So, sana ay maging malusog tayong lahat. At of course, iwasan natin ma-stress. Pag may mga toxic na mga tao sa paligid nyo, layuan nyo na lang. Iwanan nyo na lang. No? Pero kung kayo yung toxic, kayo ang umalis. So, maraming salamat mga kasenyor sa inyong pagkikinig. Oo. Sana ay magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo. Lunes, alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon. Dito sa Senior Citizens Time for Information and Public Service. Maraming salamat po. Thank you, Ma'am Nance, and thank you, Dr. Beth. Thank you po, ma'am. Thank you, Doc Beth.